Yo, good morning guys, J-Rides here again. So, solo ride lang tayo ulit ngayon. And for today's vlog guys, is pupunta tayo ng Cape Santiago sa Calatagan, Batangas. Pakaliwa sa Jokno Highway na Mount Gulugod Baboy tayo. So, pamabahay ng Lemery. So, ngayon, didiretso tayo dito sa Nasugbu. So, ito rin kagandahan ng pag-solo ride guys. Ang totoong goal dito is makauwi, nagligtas. So, welcome to Calatagan, Batangas guys. Yan, may off-road. Nakata na siya guys. Ganda. Magano po? Wow. Grabe, ganda. Ito ata yung sa Green Bones eh. So mamaya guys, pasukin natin dyan. Pwede daw pumasok dyan kaso parang nakakatakot. Push start. Yeah, the red button. How is it? Ayun. Ayun yung boardwalk guys. Yeah. So napaka-solid ng biyahe natin ngayon, no? Cape Santiago. Sa itong boardwalk dito sa Calatagan. So budget ride lang. Magkano lang guys? Yo, good morning guys, J-Rides here again. So, solo ride lang tayo ulit ngayon. And for today's vlog guys, is pupunta tayo ng Cape Santiago sa Calatagan, Batangas, no? So yun, time check guys, 10:14 na ng umaga. Medyo late na tayo nakaalis ngayon. So ang estimated na dating natin sa Cape Santiago guys is 2 hours and 4 minutes. So yun, okay lang naman kahit medyo late tayo umalis ngayon kasi medyo malapit lang naman yung biyahe natin ngayon. Pero nasa 100 kilometers din yun guys mula sa amin. So pwede na rin matawag na long ride. So dito ang daan natin ngayon guys sa may Aguinaldo Highway. So ito guys, nakapasok na tayo ng silang. Dire-diretso lang naman to hanggang sa Rotonda ng Tagaytay. First ride din pala natin to guys, no? Ngayong 2026. So sana mas dumami pa yung rides natin ngayong taon. Medyo maluwag kasi yung schedule natin ngayon, unlike last year. Nagmaps ako from sa bahay namin, 110 kilometers papunta ng Cape Santiago. So nasa 220 ako balikan. So mamaya share ko sa inyo kung magkano yung mga nagastos natin sa vlog na to. Lalim ng lubak, may lubak dun guys. Medyo madilim ang kalangitan guys, oh. Or parang ano eh, may something. Di ba bumutok ang talong ngayon? Parang ano eh, oh, mausok. Hindi naman siya makulimlim. Ginagawa pala tong part na to guys bago to mag-asyenda. So ito guys, malapit na tayo sa Tagaytay Rotonda. Ay, lamig na rito guys. Tagaytay na tayo. Medyo kakaiba talaga yung langit, oh. Parang ang usok. So dito sa dulo guys, sa may Rotonda ng Tagaytay, pakanan tayo dito. Papunta tayo ng Nasugbu. Yan, dito. Kanan tayo dito guys. Pero pwede rin kayong dumiretso dyan. May daan din dyan. Pero kakanan ako. Sundan ko lang tong maps ko. Ayan, pwede rin kayong dumiretso dyan. Papuntang Nasugbu.
Sakit kayo dito guys sa Tagaytay Mendez flyover. Parang hamog nga siya guys. Hamog nga ata ito. Ayun no. Sa kabila, di rin masyadong clear. Medyo malabo yung taal. Pero mahamog pa rin ha. Anong oras na? 10:43. O umahambon. Ang hirap yung paliwanag ng klima rito sa Tagaytay. Ayun guys oh. Taal Volcano. Kitang-kita mula rito. Ginaw na dito guys. Yabe. Kalalagpas ko lang pala guys ng Arco ng Alfonso. So dito na tayo. Padiretso na tayo ng Twin Lakes. Pero bago tayo pumasok ng Nasugbu, magpapagas muna ako. Kasi kung makikita nyo sa panel ko, isang bar na lang ako. Blinking pa. Grabe, mag-aalas 11 na guys. Pero ang lamig pa rin. Umahamog pa rin. Uy, may pick up coffee. Teka, stop over muna tayo dito guys. Magtatanong lang ako sa may pick up coffee. Ate, may planner kayo? Ay, bus na? Okay. Okay, sige po, thank you. So yun nga guys, nagpagas lang ako sa may Uni Oil no. Ang una nating gas is 227 pesos. So 248 sana siya. Since may SNR card ako, na-discountan ako ng 18 pesos and 56 cents. Kaya yan, 227 lang pumapatak yung first gas natin. Medyo mahal yung gas dito. Kaso yun nga, nakita ko lang tong pick up coffee. Nagtanong lang ako kung meron silang planner. Kasi yun nga, mag-claim na ako ng planner eh. Wala din naman pala, sayang. So yun, okay lang kahit na-delay tayo. And ito guys, 1 hour and 13 minutes na lang yung biyahe natin papuntang Cape Santiago. 65 kilometers pa. So malayo-layo pa to. Biyahe na muna tayo ulit. So ito guys, malapit na tayo sa Arco ng Nasugbu. So dito tayo dumaan dati, pakaliwa sa Jokno Highway nung nag-Mount Gulugod Baboy tayo. So pababae ng Lemery. So ngayon, didiretso tayo dito sa Nasugbu. Ayan o. Yan yung Nasugbu Arc. So ito, Nasugbu na tayo guys. Medyo mababa din tong highway na to. 21 kilometers pa bago yung next turn natin. Pakanan tayo ng Paliko, Nasugbu Highway. Pero ang kagandahan dito guys, maluwag tong highway dito. Ayun, kung makikita nyo, 4 lanes. Tapos wala pang traffic. So yun ang kagandahan ng pag-ride dito sa Batangas, especially dito sa Nasugbu. Reduce speed na daw. Sarap, luwag, grabe. Pero yun nga, i-angkop natin. Depende sa lugar, yung pagbababilis. Pero yung ngayon, medyo marami ng kotse, marami ng tao, bahay. Yan, medyo hinay-hinay na kayo kasi baka may mga tumawid. Hindi lang tao, kahit aso pwedeng tumawid, di ba? Kasi may mga bahay na, for sure may mga alagang aso yung iba dyan. So yun nga, enjoy lang natin yung pagmumotor, di ba? So yun nga, wag lang tayo talagang madidiskrasya, di ba? Or makakadiskrasya. At the same time, enjoy lang. Ayan, di ba? Medyo monte, kahit pa paano. Saka maluwag.
So ito rin kagandahan ng pagsa-solo ride, guys. Ride at your own pace lang, di ba? So sa ganito, hindi ko na trip magmabilis kasi medyo madami ng kotse. Yan, lalo-lalo na yung mga truck. Ingat na tayo dito, lalo na may pamilya pa tayo. So ang totoong goal is hindi yung pupuntahan or hindi yung destination, di ba? Ang totoong goal dito is makauwi, nagligtas. So ito guys, malapit na tayo kumanan dito sa may rotonda rin. Yan, kanan tayo dito sa may Jollibee. So yan, kanan tayo dito guys. Yan, sa may Jollibee. Pwede rin dumaan dito based sa Google Maps ko, pero dito muna ako dadaan. So ito, diretso lang tayo guys. 4.5 kilometers pa bago tayo kumaliwa ulit papunta ng Kalatagan. Bilis lang ang biyahe natin, no? Kahit medyo malayo, maluwag. Kaya ang bilis ng daan, walang traffic. Na-traffic lang ako sa amin palabas ng Palapala. Pero after nun wala na, tuloy-tuloy na. Sarap mag-ride. Isang araw lang guys, no? Ang kailangan mo. Hindi mo na kailangan ng sunod-sunod na araw ng pag-live. Isang araw lang, ilang oras ka lang to eh. Para lang, di ba? Makapag-ride ka. Ma-refresh yung utak mo. Ma-relax sa araw-araw na trabaho. Dito guys, kakaliwa na tayo dito sa may rotonda. Parang dati may Shell dito. Wala na. Hindi ako nagkakamali, Shell yun nandito guys, no? So yan, kanan tayo dito. Papunta ng Kalatagan. Dito sa may Shakey's. Yan, makikita niyo yung Shakey's dito. Kanan tayo dito. Pa Kalatagan. Lumag rin dito. So yun nga guys, ma-share ko lang din sa inyo. First time ko din pupunta ngayon ng Cape Santiago dito sa Kalatagan. Nag-ride na ako since 2017. Nakapunta na rin ako ng Kalatagan, pero so more dagat-dagat lang ganun sa may Manuel Uy. Ngayon lang talaga ako pupunta ng Cape Santiago, kaya first time ko rin ma-explore kung anong meron dun. So time check guys, 11:24 na. Nandito na tayo sa may Lian, Batangas. Luwag rin dito, no? Ang dami lang lokal. Ayan, no? Mga nagmumotor ng walang helmet. Ang ganda pa naman ng kalsada nila. Pero syempre, ingat pa rin sila dito. Sarap, oh. Grabe. Isang straight yun, ah. Sila tayo ulit. Ganda ng bundok dun guys, oh. Medyo makulimlim.
ng kurbada rito. Hey! Masasabi ko sa inyo guys. May mga aso. Yan po. Dapat alerto rin kayo. Lumag na rito ha, parang hindi kinto to dati. So ito guys, papasok na tayo ng bayan ng Calatagan. So ayan, Municipality of Calatagan. So welcome to Calatagan, Batangas guys. Nandito na tayo. 12 kilometers ba bago yung next turn natin. Dito tayo guys sa Barangay Kilitisan. Yan, dito sa Calatagan, Batangas. Dire-diretso lang to guys, 6.5 kilometers na lang bago yung next turn natin. Ang ganda ng mga puno dito guys oh. Ang ganda ng pagkaka-align nila. Ano ba to? Farm ba to? Pero ganda. So yun guys, isa to sa mga madadaanan nyo pag pumunta kayo ng Cape Santiago Lighthouse dito sa Calatagan. Ganda oh. Ah, okay. Ito siya oh, Baluarte Estates. Golf course ba to? Hindi ko alam. Basta lawak ng lupa nila. Mahaba pala na ito. Hey! Dito na tayo guys sa bayan ng Calatagan. Dito na yung malapit yung pinagliguan namin dati, yung Little Boracay ba yun? Dito banda yun. Basta maraming ano dito, maraming beach resort. Dito guys, kakaliwa tayo dito. Tapos dire-diretso na naman to guys oh. 7.7 kilometers pa bago yung next turn natin papuntang Cape Santiago. Barangay Tanagan. So Barangay Tanagan na tayo guys. Nagpunta rin kami dati rito sa may Manuel Uy naman. Tanda ko tong lugar na to. So ito, ano to? Barangay Santa Ana. Barangay Santa Ana na tayo guys. 4.8 kilometers na lang bago yung next turn natin. Ay, medyo balubok na yung daan dito guys. Medyo may mga bitak-bitak na. Parang dito pa yung Manuel Uy eh. Pero may napansin ako doon, may nabasa ako na karatula ng Manuel Uy. Ayan, dito, ito pala. Diyan kami dati nag-overnight camp. Ayan o. Maganda rin dyan guys. First time ko lang lalagpas dito. Yan, ito yung pinakamalayo ko na puntahan dito sa Calatagan, Manuel Uy. Yung pa diretso dito, yan, hindi ko na alam. Casobe. Ayan po, may Casobe Resort pa rito. Dami guys. Ganda. Open na open. Medyo mabitak lang yung daan. May ginagawa rin dito. So ito guys, malapit na tayong kumanan. So dito siya. Ito, Cape Santiago.
Yan, dito tayo dadaan. Yan, may off-road. Ayos to. So ito yung Cape Santiago guys. Ito yung entrance niya. Mag-off-road lang kayo onte. Uy, may gate. Ba't may gate? Sarado ba? Ay hindi, ito. Sa may kaliwa yung entrance niya. So ito na siya guys. Ganda. Wow, walang tao. Good afternoon po. Ano po yan? Taga Dasma po. Okay po, sige po. Magkano po? 50 pesos, okay. Ako po, sa ulo lang. Ay, sige po. Thank you, thank you. Ito po. Ito sa kabila, sa Bordeaux. Ay, di pa po. May bagong bukas lang po ba yan? Medyo matagal na rin. Yung doon, sa may tent doon. Boardwalk ang tawag? Ah, okay. Ganda rin to, maganda. Ah, sige po, mamaya. Pagbalik ko, titignan ko. Pwede po ba yung motor doon? Ah, okay. Pwede po masok? Ah, okay, okay, okay. Sige po, sige po. Thank you. Oh, ganda na puno. So, dito tayo. Wow. Solong-solo natin to guys, oh. Walang tao. Grabe, ganda. Ganda rin dito. Yan, oh. Grabe, solid. Iba din yung pakaramdam guys, no? Pag first time mong napupuntahan ng isang lugar, yung bago sa mata mo. Grabe, solid. Picture na natin yung motor natin dito. Ngayon, oh. Ang ganda. Kitang-kita mo yung dagat dito. Tapos ito yung puno. So ito ata yung sa Green Bones na pelikula nila Dennis Trelio. Nakaka-relax. Wow. Ayos ah. So mamaya guys, pasukin natin yan. Pwede daw pumasok dyan kaso parang nakakatakot. Bawal lang daw tumaas. Bawal lang makyat. Pero grabe. Ganda oh. Ayos. Solong-solo ko rin tong lugar kasi weekdays ngayon. Bumiyahe ako Tuesday. Kaya yun, kung makikita nyo, ako lang mag-isa rito. So ayan. Ayan yung Cape Santiago guys. Ayan yung motor natin. So based sa research ko, parang late 1800s pa ginawa to eh. So Spanish era pa yun. So grabe, napaka-historic ng lugar na to. So mamaya pasukin natin yan. Pero lilibot ko muna kayo dito guys kung anong meron dito sa labas. So ayan, kitang-kita nyo dito yung karagatan. So ayan guys oh. Kitang-kita nyo dyan, papuntang Mindoro na yan. Solong-solo lang oh. Ito ata yung sinasabi ni Kuya na boardwalk. Ayan, mamaya kung may oras pa tayo, puntahan natin yan. Maganda rin oh, mahaba-haba rin. So yun, try natin pasukin to guys, yung Cape Santiago. Pwede daw to pasukin, sabi ni ate kanina. So ito yung entrance niya. Ito ata yung ilaw guys. Yan. Parang speaker lang no. Yan, nakalak yung pinto. Paakyat. Grabe. Napakaluma na nito guys. Ayun o. Cape Santiago Lighthouse Inn. Philippine Coast Guard. So yun guys, ito yung labas niya rito. May Coast Guard na helicopter. Parola ng Cape Santiago. So basahin nyo na lang guys. Post nyo. Ayan yung info. Yan, pasukin natin ulit.
Dito, hindi pa tayo nakapunta. So, napakaluma, no? Para kang nag-time travel. Pabalik ng Spanish era. Pumunta tayo saglit dito. So yun, napakasulit ng ride na to guys. First time kong pumunta rito, na-amaze ako. Ang ganda. Ganda pa ng puno na to guys. Oh. Nakaka-relax din. Mamaya tambay tayo dyan sa ilalim. Yan, may mga tao na rin na pumapasok. So kanina, sa pag-isa lang tayo dito. Pero ang ganda. Oh. Ganda ng dagat. Yeah, Grabe. You know how to ride? Maybe. Can I ride it? Okay. This is a kickstart. No. Push start. Push start. Yeah, the red button. Clutch, brake. Yep. No front brake. Only back brake. It's 1 up and then 5 down. Oh, one up, one. Yeah, 1 up, 5 down. Yeah, different. Oh, Yeah, reverse. If he crashes it, he buys you a brand new. Yeah, of course. magkano po? Not sure yet. It actually makes sense. Kind of when you although if you want to, step on your eggs and you go. Hold on. I want to take it, film this. Hey, thank you. Yeah. You're welcome. How is it? I like it. I'm thinking of buy one, Oh. but I don't think she will let me. Oh. No? No, no motorbike. Relax lang muna tayo ngayon guys. Maya-maya na ako uwi, pahinga lang ako dito mga ilang minuto. Sarap pa mag-relax, ang init kasi kanina doon. Kaya dito muna ako sa ilalim ng puno. Ang ganda ng tanawin dito. Nakaka-relax yung dagat dito sa harap mo. So mamaya tayo bumiyahe, pabalik. Labas na tayo guys. Pinicturean ko lang saglit dito sa may harapan yung motor natin. Pero ngayon, palabas na tayo. And punta tayo doon sa may sinasabi kanina ni Kuya, yung boardwalk. Thank you po. Thank you. Grabe, napaka-sulit ng pagpunta ron. 50 pesos lang yung entrance. So ngayon guys, 5 minutes away lang yung Kalatagan boardwalk. Yung sinasabi ni Kuya kanina. Sayang hindi ko siya naabutan. Bibili sana ako ng ice cream. Kasi yung init din. Uminit na rin bigla. Kasi 1:16 na ng hapon. Kaya yun, medyo mainit na. Saka medyo gutom na rin ako. Pero hindi na siguro kakain guys, stretch sa bahay na ako kakain. Kasi 2 hours away lang naman yung Kalatagan pauwi. At sabi ni Mrs. may pagkain din naman sa bahay, kaya less gastos na rin, di ba, para makatipid. Kaya ito, puntahan lang natin saglit yung boardwalk. Ito, okay. Ayun. Ma'am, dito po ba yung boardwalk? Okay, may... lalakad lang. Okay, sige po. May bayad po. Taga Dasma po. Ay, Dasma? Doon po sa Cape Santiago. Ay ba po yun? Okay. Okay, sige po. So ito guys, papasok na tayo dito sa may iskinita dito. So ito raw yun. Papunta raw dyan. So after nung tent, dyan kayo magbabayad ng 30 pesos na fee. And then lalakarin nyo lang daw tong papunta ng Kalatagan boardwalk. So tara, lakad na muna tayo. Mahaba din pala yung lalakarin guys. Sana pwede na ipasok yung motor kasi tinan nyo, nandun na sa dulo yung pinagpasukan natin. And then yung harapan niya, di ko patanaw, yung exit, pataas pa lang yun. So baka may pababa pa ron. So ito guys, nandun ako sa dulo ng daan na yun, yung mahaba. So ito, paglabas mo, ito bubungad sa'yo. Hey, ganda. Okay, pero putol yung daan, kaya bababa tayo dito. Ayun yung boardwalk guys. Ganda rito guys, sa Kalatagan. Napakapino ng buhangin.
Ganda. So ito pala yung sinasabi ni Kuya kanina guys. Yung boardwalk na yun, haba. Sorry. So, yun lang muna siguro ngayon guys, no? Pabalik na rin ako dun sa motor ko. And then, diretso uwi na tayo. So, napaka-solid ng biyahe natin ngayon, no? Cape Santiago. Sa itong boardwalk dito sa Calatagan. So, budget ride lang. Magkano lang gas natin kanina? Parang 228 lang. And then, yung entrance fee dun sa may Cape Santiago is 50 pesos. And then, dito naman sa boardwalk is 30 pesos. So, 80 lang. And then, 228 nasa 300. So, nasa 308 pesos lang, no? Yung nagastos natin hanggang ngayon. So, pero yun nga, pag uwi ko, siguro magpapagas pa ako kahit mga 100 pesos. Pero yung pagkain ko, hindi na ako gastos kasi yun nga, may pagkain naman sa bahay. So, yun guys, 500 pesos. Sulit na yung ride nyo dito sa Calatagan, Batangas. Lalong-lalo na kung taga Cavite kayo. Pero kung if Metro Manila, feeling ko abot pa rin naman. Kasi onti lang naman yung difference, di ba? So, yun lang guys. Thank you for watching and see you on the next ride. J-Rides out. Salamat sa biyahe, salamat sa oras.